Kami nga po pala ang grupong naatasang maghanap ng magigiting nating lesbian vendors dito sa San Mateo, Rizal. At meron nga tayong nahanap na 2 lesbian vendors dito sa Silangan. Tara, kausapin natin sila. So ngayon po ay tayo nandito sa Silangan National High School at tayo po ay kasama po natin ngayon ay si Mean, Ate Mean po. So si Ate Mean po ay ilang taon na po? 37, 37. So in what grade po yung napagtapos? high school graduate. And we have prepared 12 questions po para sa inyo. The first question is, kailan nyo po napagtanto na iba po ang inyong gender? Elementary. Elementary. And the second question po is, paano po ninyo natanggap ito? Ayun, paglaki ko na rin din. The third question po is, paano ka tinanggap ng inyong family at ng inyong kaibigan po? Mga iba kasing kaibigan, ganun din. Yung mga kasama ko rin, katulad din na lesbian, meron din akong mga barkadang ganun. So, bale, parang na-adapt na rin po nila. Napaglaki ako na rin. Mga tropa ko rin kasi mga ganun din. Yung pang-apat po nating question is, ano ang naging reaction ng inyong kamag-aral sa inyong kasarian po? Ayun, binubuli din ako. Feel sad po. So, pang-fifth question po is, sa inyong komunidad po, anong pakikitungo nila sa iyo bilang lesbian po? Yung mga iba talaga, hindi talaga tanggap. Yung mga iba, ganun. Yung iba naman tanggap din kami na ganito kami. Pang number 6 po is, anong pagbabago sa inyong sarili nang matanggap mo na iba ang iyong kasarian po? Elementary, mahaba pa buhok ko eh. Mga nang high school ako, yun, nagpagupit na ako na palalaki, tas formal lalaki din. Ganun din. Yung pang 7 po natin is, bilang lesbian po, paano nyo po dinala ang iyong pagkatao sa inyong kalagayan po? Ayun, nung una talaga ako, nung patago pa lang din, hindi ko pa talaga nailalabas. No, pang number 8 po is, ang iyong mga plano or mga pangarap po. Yun, gusto ko nga sana rin makatapos din ng pag-aaral, kaso wala rin pera pang-aral, kaya nagtitinda na lang ako ng ganun. Number 9 po is, naging bahagi ka ba ng pambansang samahan ng LGBTQ sa Pilipinas po? Number 10, ano ang inyong masasabi sa gender equality na isinusulog ng LGBTQ? Ayun lang. Yung mga ibang kasamahan ko rin na ganito rin katulad din sa amin, na lesbian, tsaka yung mga rin, katulad nyo rin. Tanggap din kami ng mga ibang tao. Yan, kamag-anak ko rin. Meron din kasi kaming ganon din eh. May kamag-anak din kasi kaming ganon. So, number 11 po, ano ang inyong mensahe sa mga kabataan na lantaran na ang pagkakakilanlan ng kanilang kasarian po? Masasabi ko lang din sa mga ganyan din, yung marunong din makisama sa katulad din namin. Number 12 po is, ano ang inyong mensahe sa mga tulad nyo ang kasarian po na lesbian? Ayun lang, kung ano yung talaga yung nararamdaman nyo, hindi, sundin nyo na lang din. Para pag hindi kayo maninibago din. So, meron po akong mga additional question po kasi medyo curious po ako sa marami po kasing pumapasok sa akin sa gusto pong maitanong, ganun po, curious. So, bale, meron po bang disadvantage saka advantage po yung pagiging lesbian vendor po? Oo, meron din kasi mga iba rin talaga, yung hindi nakapagtapos din. Yan, katulad din sa amin, hindi rin kami nakapagtapos. Kaya minsan wala talaga kayong makuha na ibang trabaho din talaga. Kaya kayo, mag-aral din kayo mabuti talaga para pagdating ng panahon, may papasukan din kayong trabaho na maganda rin. Na hindi kayo magiging ganito katulad sa amin. Sige po. So, bale meron pa po akong ibang additional question po. So, yung sunod po is, habang nagtitinda po ba kayo is nakakaranas po kayong discrimination sa mga bumibili po sa inyo, ganun po? Oo, meron ding iba talaga. Yung mga iba din talaga kasi, yung mga katulad sa amin din, hindi rin tanggap din siyempre, di ba? Yung mga iba, katulad din ng ganyan, simbahan, yung simbahan, siyempre,
Mga iba talaga, hindi mga tanggap yung mga ganyan. And yung sa pagiging vendor nyo po is nakakabuhay naman po ito ng pamilya nyo po, ganun po. Kasi nakakabili ng bigas, ulam, pero kung hindi talaga sapat. Kasi hindi mo rin masasabi, may matumal, may mabenta. Kailangan talaga mag-iba ng paninda rin o kaya maghanap din ng ibang trabaho para makatulong sa pamilya. So, ayun po. Thank you po, Ate Mean. At sana po ay natulungan po namin kayo. Yun lang po. Thank you po. Nandito nga po tayo ngayon sa Silangan National High School and malapit po tayo sa 4A ba? 4A. And nandito po tayo, kasama po natin si Ace po. And meron po kaming inihandang 12 question po para sa inyo. And meron pa po itong follow-up. So, ang first question po is, kailan nyo po napagtanto na iba po ang inyong gender? Elementary, pag-graduate ko ng grade 6. Grade 6 po. And yung second question po is, paano mo po ito natanggap? Sarili ko? Tanggap ko naman sa sarili ko na ganito ako. Diba? So, tanggap ko sa sarili ko ganito ako. Yung pangatlo po is, paano ka tinanggap ng iyong pamilya or ng inyong mga kaibigan? Sa kaibigan, tanggap nila ako kung ano ako. Tapos sa magulang ko, sinuporta nila ako kung ano ako sa ganitong sitwasyon. And yung pang-apat po is, ano ang naging reaction ng iyong mga kamag-aral sa inyong kasarian po? Wala. Wala naman. Wala naman. Pag mula elementary na po yun hanggang high school? Tanggap nila ako. Panglima po is, sa inyong komunidad po ba is, anong pakikitungo nila sa inyo bilang lesbian po? Mabait sila, nire-respeto kami bilang tao. Kung anong nila sa ibang tao din. Ganun din. So, bali meron na po doon. Tanggap na nila kami. Panganim po is, anong pagbabago sa inyong sarili nang matanggap mo ba na iba ang inyong kasarian po? Ulitin ko po is, anong pagbabago sa inyong sarili nang matanggap mo na iba ang iyong kasarian po? Siguro yung partner ako, tapos kung iba-iba yung mga relasyon ko. Pang-pito po is, bilang lesbian, paano mo po dinala ang iyong pagkatao sa iyong kalagayan po? Ulitin ko po. Nadala yung sarili sa ganito. Opo, bilang lesbian po is, paano mo dinala ang iyong pagkatao po sa iyong kalagayan po ngayon? Siguro, dinala ko sa sarili ko yung matanggap ako ng ibang tao, tapos matanggap ako ng karelasyon ko ng magulang. Yun lang po. Pangwalo po is, ano po ang inyong mga plano or pangarap? Plano ko, maangat ko yung magulang ko sa hirap, tapos umangat kami ng partner ko. Yun po. And pang number 9 po is, naging bahagi ka ba ng pambansang samahan ng LGBTQ sa Pilipinas po? Nagparada kami sa Pasig. Parada. Sige po. Gano'n kadalas at paano mo na Number 10 po is, ano ang inyong masasabi sa gender equality na isinusuling... sabi ko? Number 10 po is, ano ang iyong masasabi sa gender equality na isinusulong po ng LGBTQ po? Kasi hindi ako gano'n eh. Pinapalakad po ng LGBTQ po na mayroon din pong karapatan yung mga LGBTQ po na mamuhay po ng patas po and meron po silang karapatan din po. Ano pong masasabi niyo po doon? Sa akin, masasabi ko, matanggap kami ng buong bansa. Buong bansa. 11 po is, yun lang po ba? 11 po, ano ang inyong mensahe sa mga kabataan na lantaran na ang pagkakakilanlan ng kanilang kasarian po? Matanggap sila ng mga magulang nila. Tsaka ng populasyon natin.
Number 12 po is, ano ang inyong mensahe sa mga tulad nyo pong lesbian? Respetuhin kami. Respetuhin din po. And yung follow-up question po is, meron po bang pinagkaiba po yung, or disadvantage po, saka advantage po yung pagiging lesbian vendor nyo po? Sa akin, kung ano yung ano ko dyan, masaya, nag-enjoy kami, tsaka yun lang, masaya, nasisiyahan ako. Meron pa po is, na yung kinikita nyo naman po sa pagiging vendor po is, nakakapag-provide naman po ba ito sa inyong family po? Okay lang, sapat na din, sakto lang. Sige po. Sige po, maraming salamat po Ace.